Yan, ito pong si Mr. Jason Sa ay naghahamon. Hinahamon niya itong si President BBM. Ano yung hamon niya? Prove them wrong, Mr. President. Yun daw kasi ang balibalita na adik itong si Marcos Jr. Napakalaki ng problema ng mga diehard. Ano ho? Ang pinoproblema nila ay yung normal lang sa mga Duterte. Ginagawa rin ng mga Duterte. Normal na normal yan sa mga Duterte. Tapos, inaakusa sa iba. Ganun din po ang ginawa kay Atty. Lene Robredo na itong mga diehard. Yung kabulastugan at kademonyuhan nila ay ipapasa sa mga kakamping, sa mga nasa paligid ni Atty. Lene Robredo. Ganyan po maglaro itong mga diehard. Ngayon, madalas kong sabihin na kung kayong dalawang grupo, mga loyalista at mga diehard, kung kayo'y magbabatakan pababa, galingan nyo mga DDS. Dahil sa nakikita po natin, kahit papano itong mga loyalista, focus lang sila doon sa kanilang presidente, sa kanilang idolo, kay President Marcos Jr. Nakafocus lang sila doon. Sigurado naman nagmamatsyag at nagbabantay yung mga loyalista kung talagang nagtatrabaho ang kanilang idolo. At maganda yon. Maganda po talaga yon. Dahil huwag sana kayong dumating sa punto na kahit mali na si PBBM ay kukonsentihin nyo pa rin, katulad na itong mga diehard. Ganyan na ganyan po ang mga diehard. So ito pong si Mr. Jason Sa, alam nyo naman, huwag daw matakot. Kaya parang hinahamon ni Mr. Jason Sa, itong si PBBM, na magpa-drug test na. How long will Marcos Jr. hide from these allegations? Buti naman binanggit niya na allegations. Dapat daw ay talagang patunayan na itong si Marcos Jr. na mali yung paratang na ito. Hindi ba matagal nyo nang gusto ring patunayan na talagang adik nga itong si Marcos Jr. Pero itong lumabas na video na ito, palpak. Doon pa lang, wala rin kayong maipresentang konkretong patunay na adik nga or adik pa nga etong si Marcos Jr. Kung sober na siya ngayon, hindi na siya gumagamit ng kung ano. Sabihin na natin, gumamit siya ng kabataan. May mga ganun eh. Pero ang punto kasi dito, ngayon na siya ay presidente na. Katulad ng madalas sabihin ng mga loyalista, at ako rin po'y naniniwala, kung bangag talaga eto nasa Malacanang, siguro hindi naman niya kayang magbigay ng matinong talumpati katulad ng ginawa niya sa SONA kahapon. Hindi naman siguro niya magagawang magtalumpati ng ganong kahaba na kahit papano ay maayos din naman. Dahil kung talagang bangag ka, hindi tatakbo ng maayos ang kaisipan mo kahit ikaw ay nagbabasa pa ng script. Yan. So ang pagtuunan niyo po ng pansin, Mr. Jason Sa sana, ay kung paano na manatili sa inyong poder yung mga diehard at supporters ni Duterte. Dahil ako'y naniniwala na etong video na ito, siguradong lalong mapapasama dito ang mga Duterte. Maraming nagbabanta ng mga diehard na sila ay, or DDS, na sila ay kakalas na sa pagsuporta sa mga Duterte dahil nga dito, sa isip batang paninira at gawa-gawang kabulastugan. Kabulastugan na matatawag ito, the specter of drug use will haunt the president or his presidency daily. Araw-araw daw na bangungot ito para kay Marcos Jr. Paano mo nalaman, Mr. Jason Sa? The same way na binangungot ka rin nung kuno ay mga akusasyon laban sa iyo dati? Gano'n ba yan? Dahil kung ito ay tanggap sa sarili ni Marcos Jr., gumamit siya dati, sige, ngayon ay hindi na. Siguro naman hindi pagkakaabalahan ng oras at hindi magiging bangungot sa tuwing magtatrabaho araw-araw ito si Marcos Jr. Etong mga akusasyon na ito or aligasyon na ito. Kung talaga kasing malinis ang konsyensya mo, hindi ka naman talaga mababagabag dito sa mga ganitong klaseng aligasyon. Alright. So yan. Huwag daw matakot. Let's do it daw, yung drug test. Ulitin ko patunayan nyo muna dahil kayo yung nag-claim. Ito yung nilabas yung video na ito, bukod sa katawa-tawa, mapapahamak pa syempre yung mga tao.
na may pakana na ito. Kaya good luck.